lawyer that justifies what Satan is doing in our mind. For example, you are cheating. Lahat naman ng Kristiyano nag-cheat. That is a stronghold. You are lying. Lahat naman nagsisinungaling. Di ba? He will be your defender until the day you die, but if you will keep on listening to him, you will not be Christ-like. Amen. Amen. So, we have to initiate warfare. Even if we don't initiate warfare, the devil has already initiated warfare against us, whether you like it or not. Kaya maraming nangyayari sa buhay mo dahil hindi mo binabangga. Amen? And one of the most powerful weapons of warfare is prayer. Prayer and worship. Praise and worship. The blood of Jesus. The name of Jesus. Amen. Amen po? Kaya kanina nakipag-warfare tayo. Alam nyo ba yon? Hallelujah. So dapat, alam nyo, and every time we declare the word, we are doing warfare with the enemy. Every time we are growing in love, every time we are growing in prayer, every time we are forgiving people, we are winning in that spiritual warfare. Amen? Every time we worship, even in the midst of trial, every time we give, even if we don't have money, we are winning the war. Amen? Akala natin ang warfare, kailangan meron tayong espada, nakikipagbaka. Hindi. The warfare is in our mind and in our hearts. When you choose to do good and when you choose to follow Christ, you are winning in the war. Every time you choose unity, every time you choose harmony, every time you choose forgiveness, every time you choose perseverance, every time you choose to believe, you are winning in that warfare. Amen? Okay, so, bakit ang sabi natin last time, the devil can only attack us if he has something in us. Amen? 1 Peter, 2 Peter 2:4. 2 Peter 2:4, when the devil rebelled against God, basahin po natin. For God did not spare even the angels who sinned. He threw them into hell, in gloomy pits of darkness, where they are being held until the day of judgment. Nung nagrebelde si Lucifer, na siya ang naging Satanas, at ang pangalan niya ay devil, there is only one devil. There are no devils. When we say devils, they are actually demons. The demons are the ground troops of Satan. They are in the ground. They are looking for empty hearts. Amen? Okay, they are looking for dark places in human hearts. Whether you're a Christian or a non-Christian, because the Lord gave darkness and gloomy pits of darkness as habitation for them. Okay? Jude 1:16 nga. Jude 1:16. Kaya minsan naigugupo tayo ng kaaway. Amen? Sabi niya, and the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. I am God, and I created Lucifer. Tama? But Lucifer, because of his pride, rebelled against God. So I gave him his own kingdom and his own domain or territory. Meron siyang sariling lugar. And he has legal right to reside in that place. What is that place? Pits of darkness. Anywhere there is darkness, there the devil is. Amen. Kung saan may madilim, gloomy, okay, doon nakatira ang kaaway or mga kaaway.
Amen? Alalahanin nyo, may principalities, may powers, these are rulers. They don't reside in people, they reside in people, pero yung mga matataas na level, the ruling class. Amen? The kings, yun ang mga evil spirit nila. Amen? But there is a spirit of lying, there is a spirit of cheating, there is a spirit of backbiting. And whenever a Christian has an area of darkness in his life, meaning to say that is the habitation of the devil, even if you are a born-again Christian. Sabi sa Colossians 1:13, ano ba ang sabi sa Colossians? He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Amen? So, wherever there is darkness, there is an evil spirit there. Kasi habitation niya yon, hindi po ba? So kung meron kang darkness sa puso mo, may access, may legal access ang diablo sa buhay mo. Okay, the darkness that the Bible refers to is not only a place. It is more of a moral darkness. Amen? And whenever you harbor sin in your heart, bitterness, unforgiveness, amen? Nandun ang darkness. Because darkness, if there is darkness, it is void of light. And if there is darkness, so there is no light, God is light, so God is not there. Amen po. So, simple lang sa madilim, doon ang inilagay ng Panginoon na dito kayo, sa madilim lang kayo. So, kahit ayaw ng Diyos, na tumira ang diablo sa buhay natin. Pero kung nag-harbor tayo ng kasalanan, yun ay nagiging teritoryo ng kaaway. So anywhere in the dark, the devil can traffic anything. So di ba? Meaning to say, he can deal illegally in those areas of darkness in our hearts. Amen? So to be Christ-like, at para mapigilan natin ang pagdating, ang atake ng kaaway, we have to be honest sa ating sarili. Meron bang darkness sa puso ko? So every time may darkness sa buhay ng isang mananampalataya, may access ang kaaway. Kaya tayo ay nasisira ng kaaway. Amen po? Amen. So mabuti, dapat kahit na born again tayo, it is necessary that we have to recognize areas of darkness in our hearts. Thus, Jesus said in Luke 11:35, sabi niya, therefore, take heed that the light which is in you is not darkness. When we receive the Lord Jesus, we receive light. Amen? Sabi sa John 1:4, in Him was life, and the life is the light, and the light, in Him is, sige nga, John 1:4 nga, nababaliktad ko John 1:4, please. In Him was life, and the life was the light of men. So when you receive Jesus, you receive life, and that life is the light of men. So sabi ni Luke, see to it, take heed, sabi ni Jesus, that light is not darkness. Sabi niya, therefore, take heed that the light which is in you is not darkness. Amen. Amen. Sabi sa Proverbs, so there is a light in us. Okay, Proverbs 20:27 said, the spirit of man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his being. When we got born again, the Spirit of God entered us. Amen? Yung espiritu natin na patay, binuhay niya. Binuhay niya kasi siya ay life. At ang kasama ng life na yan ay light. So ngayon, naintindihan mo ang salita ng Diyos. Dati nung nasa reliyon ka, hindi mo maintindihan ang salita. Correct? Ngayon, you have light, you have revelation. You have wisdom. You have the life of God. Sabi ni Lucas, you have the light in you. The light, the spirit of man. Because your spirit is a born-again spirit, it becomes God's lamp. Nagiging ilawan ng Diyos ang espiritu mo. Ngunit ang espiritu ng tao na hindi born again, wala siyang ilaw. Dead yan. Amen.
Kaya napakahalaga na ang mga tao ay maborn again. Okay, so, sabi niya, searching all the inner depths of his heart. So, if we have the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, through our spirit, can reveal to us the areas of darkness in our heart. So, if there is darkness in our heart, then, if we will recognize that, and we will repent before God, we give it to God, then the Lord will light it up. Amen? Kung meron kang root of bitterness, inalaw mo yung Holy Spirit, okay, how does the Holy Spirit? You are hearing the Word. Sabi niya sa Bible, John 6:63, the word that I speak are spirit and they are life. Amen? Whenever you hear the word is a spirit. It penetrates the dividing soul and spirit, bone and marrow. Then it will light your heart. Then you will see the dark spots. And when you recognize that and you repent, meaning to repent, there is a fruit of repentance. Okay. The Holy Spirit showed me that I have a spirit of fear. Di ba? Yung mga nanay na warrior. Isa ako dyan, dati. Kaya makukulit yung mga yan. Sabi ni Mick sa akin, ang kulit mo, ma. Di ba? Yung mga nanay natin, ang kukulit. Bakit? Saan nagbumula yung kakulitan? They are fearful. Marami silang takot. So those are dark spots in their spirit. Takot sila na yung anak nila madisgrasya. Takot sila na makakilala ng lalaking hindi. Takot sila, basta takot sila. So, nag-worry sila, lagi silang anxious, kaya makukulit sila. So, yun ay mga dark spots sa puso natin. Fear. Yun ay mga legal entrance ng kaaway. Okay. Willful disobedience of the Lord, of the word, is sin. So when you are disobeying the word, there is a dark spot in your heart. Amen? So kung meron yan, you are God's target for transformation. Amen? Sabi mo, target ako ni Lord for transformation. Amen? Why? Because He loves you. Amen po? Ganon ang Panginoon. Okay, so, sabi niya, kung meron tayong kasalanan, may kinikimkim na galit, hinanakit, yon ang papasukan ng dyablo. Ngunit alam ng Diyos that there is something, there is a life within us. The life of Christ is within us. Amen? Yung mga dark spots na yon, yun ay mga traces, those are the traces of our old man. Sabi mo, old man. Diba, when we got born again, we are new creations in Christ. We have a new nature, and that new nature is within us, that is longing to be manifested. Tama. But, the carnal man is the outer covering. Meron tayong covering. Amen? Na yung covering na yon, ang gustong alisin ng Panginoon, para magliwanag yung totoo nating kalikasan. So, ang ginagawa ng ang Panginoon ay ginigiik kanya. Amen? Isang example na titignan natin ngayon, ay kung ano ang ginawa ng Panginoon kay Pedro. Amen? Nung idininay niya ang Panginoon. This was one instance kung paano natin makikita ang Panginoon na hinuhubog niya ang kanyang mga anak para maging kagamit-gamit sa kaharian. Amen? So, yung context na yun, wag niyong kalilimutan ha, any area of darkness in our life. Kaya nga, gusto ng Panginoon na maging transparent tayo sa Kanya. Amen? Wala tayong itatago. Hindi po ba? Luke 22:31-34, basahin natin. And the Lord said, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. Next. But I have prayed for you that your faith should not fail.
And when you have returned to me, strengthen your brethren. But he said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Amen? Okay, balik tayo dun sa first verse, 31. Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Satan has demanded, sabi mo, demanded, to sift Peter. And he received it. Bakit pinayagan ng Panginoong Jesus na salain si Pedro? Kasi si Pedro merong darkness sa kanyang puso. So hindi pwedeng i-deny yun ng Panginoon, parang sinasabi ng Panginoong Jesus, hindi mo siya pwedeng hawakan. May darkness sa puso niya eh. Di ba sabi mo, lahat ng area na may dark domain ko, bakit mo ipinagkakait si Pedro? May darkness sa kanyang puso. So the Lord cannot deny that. Amen? So He has demanded. Amen? So walang magawa ang Panginoon, kundi ipag-pray si Pedro. That is warfare. Amen? Prayer is warfare. Amen? So ano ang nangyari? So ibinigay, ano ang sabi ni Pedro? Kahit Panginoon, mamatay ako, ipagtatanggol kita. Ano yon? Kayabangan. Amen? And Peter is not aware of the darkness in his heart. Amen? Tingnan natin yung Luke 22, verse 23 to 24. Ito po, yung instance na ito ay nagpe-prepare sila nasa Passover, na sila. Before the scourging and the crucifixion, ito yung Last Supper na nandun sila sa upper room. So, then they began to question among themselves. Pwede ka bang pumunta, sister, sa Pwede ka bang bumalik sa 20? Sa 20 muna, verse 20. Likewise, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. 21. So that is the Last Supper. Makita ninyo yung progression ng events. But behold, the hand of my betrayer is with me on the table. Sabi niya, okay, so that moment, very, very solemn, na Passover. Kasi sa Israel, very solemn lagi ang kanilang mga Passover meals. Amen? So, pero inireveal ng Panginoon na yung betrayer niya kasama nila. So ano ang sa palagay ninyo ang feeling ng mga disciple? They were gloomy, malungkot sila. Kasi laging sinasabi ni Jesus na ako ay ipapapatay, hindi ba ako ay dadakpin, ipapapatay ako, but after 3 days, I will, di ba? I will rise again, di ba? Lagi niyang sinasabi na ipapapatay ako. So, alam nila na yung magbe-betray doon, ibig sabihin, magkakaroon ng kaganapan yung papatayin si Jesus. So they are all gloomy. Amen? And they are not only gloomy, nung sinabi, sige, next. And truly the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed. Okay? And then they ask, next. Then they began to question among themselves, which of them it was who would do this thing. Okay? Sino ang magbe-betray sa'yo? Now, there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. In the other Gospels, sasabihin ni Jesus na ang magbe-betray sa kanya ay yung sasawsaw sa kanyang soup bowl. Di ba? So, it was not only a gloomy, it was not only a somber time, yung malungkot sila, but they were also shocked. Na-shock din sila na isa sa kanila ang magpapapatay kay Jesus. Amen? From sadness, shock, to betrayal, makikita ninyo dito, after that, ang pinag-uusapan nila kung sino ang mas dakila sa kanila. Imagine, iba ang nasa puso ni Jesus, iba ang nasa puso nila. Amen? Si Jesus was burdened with what the devil will do. Sila naman, ang pinag-aawayan nila, sino ang magiging dakila sa kanila? Who will be the greatest? Who will sit in your right hand, in your left hand, in the coming kingdom? So, iba ang kanilang agenda. Amen? So, yun, makikita natin. Next, wala na.
Makikita natin dito, brothers and sisters, nung pinag-uusapan nila yon, who will be the greatest? Diba? And syempre, nagtinginan sila among themselves, who should be the greatest? Sino pa? Evidently, Peter, the water walker, will be the greatest. Diba? Kasi he is the boldest. Hindi po ba? Siya yung pinaka-bold. In fact, nung dadakpin ang Panginoong Jesus sa Garden of Gethsemane, di ba ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang sword at tinanggal niya ang tenga ni Malchus dun sa Matthew 26 verse 51. Amen? Amen. Yon, siya ang pinaka-bold, siya ang pinaka-outspoken, he is visible among the disciples. So, tinitingnan nila lahat si Peter ang ine-expect nila. Si Peter naman, dahil alam niya, he will be the right hand of the Lord, ay sobrang presumptuous at sobrang yabang niya. Siyempre, wala nang iba. Kaya, Panginoon, hindi, kahit sa kamatayan, sasamahan kita. Amen? So, ano ang dark spot sa puso ni Pedro? Ano ang dark spot? Pride. Amen? So, makikita natin, paano nagkaroon ngayon ano ang nangyari after that? Noong dinala na ang Panginoong Jesus, remember the story after they took him from Gethsemane, after they all slept during Satan's hour, instead of praying for Jesus, they all slept. Pagkatapos nung nililitis ang Panginoong Jesus, ano ang ginawa ni Pedro? Dininay niya ang Panginoon 3 times. Amen. So ano yung sinabi niya na kahit patayin kanila, kahit saan kanila dalhin, Panginoon, sasama ako sa iyo. Anong nangyari doon? Kinain niya. Amen. So, nung dininay ni Peter si Jesus, many said that was a manifestation of fear. Amen? Kay Pedro. Pero si Pedro is not by nature fearful. Amen? Hindi siya fearful. In fact, siya lang yung nasubukan niya na lumakad sa tubig. Hindi siya fearful by nature. Actually, yung denial niya sa Panginoon is satanically induced. Amen? Dahil hiningi, remember, that the devil asked Jesus permission to sift Peter. Yung pagdideny ni Peter sa Panginoon, yun ang sifting na ginawa sa kanya ng dyablo. The devil, if we have areas of darkness in our hearts, the devil can sift us, but he can never destroy us. Amen? Sabihin mo nga, pwede akong salain ng dyablo, pwede kang ligligin ng dyablo, pero hindi kanya pwedeng wasakin. Amen? Ngayon, pag dumating ang araw ng pagsasala, ano ang dahilan bakit ka sinasala? Amen. Ang ginagawa ng Panginoon, ano ang trabaho ng banal na Espiritu sa buhay ni Pedro? Okay? Sa old nature ni Pedro, mayabang siya. Hindi niya alam na pagdating niya sa ministry, yung kayabangan na yon ay dala-dala pa niya. Amen? So, kailangan yun ay kanyang outer covering. Kumbaga, ang Panginoon ay ginigiik niya kasi sinasala. Ano ba yon? Wheat. Ano ba ang sinasala natin? Di ba yung palay, iniaalisin natin yung ipa sa palay, no? Bakit ka sasalain? Ang purpose ng Panginoon doon ay alisin yung shell. Amen? Alisin yung hard part sa'yo. Kasi, kung hindi maalis yung hard part, hindi makikita yung palay. Yung palay ang mahalaga doon, hindi yung husk. Amen? Yung wheat ang mahalaga doon, hindi yung husk. Amen? Bago tayo magamit ng Panginoon sa kanyang kaharian, hindi pwedeng ipagkatiwala ng Diyos ang kaharian kay Pedro habang meron siyang darkness sa kanyang puso at habang siya ay mayabang. Kailangan muna igiikin. Amen? Alisin ni Jesus ang husk, ang matigas na bahagi. Amen? So, ang nangyayari, there is a breaking. Amen? Amen ba? So, nababasag ka. Sabi ko kay Pas kahapon, Pas, ihanap mo nga ako ng pili na may balat. Kasi
Kasi ang ginagawa sa atin ng Panginoon para maging kagamit, para lumabas yung nature ni Jesus, kailangan basagin niya yung takip. Amen? Pero kung tayo ay kusa nating aalisin yung takip natin, hindi tayo kailangang basagin ni God. Amen? Alam niyo, mas gusto ko yung idea na para tayong onion, na binabalatan lang tayo. Di ba hindi yun masakit? No? Mas gusto ko yung ganon. As I listen to the word, aalisin ko yung mga bagay na hindi mabuti para lumabas yung nature ni Jesus. Kasi ang purpose natin is to reveal Christ. So, on my own, I'd like to peel, yung ipipil mo lang. Ayoko yung ang Panginoon ang babasag sa akin na, babasagin niya ako. Ibig sabihin, kung binabasag ka na ni God, sobra nang matigas ang puso mo. Imagine, gusto ba ninyo umabot kayo doon sa pagbabasag? Kasi martilyo na ginagamit sa iyo. Amen ba? Hallelujah. So, brothers and sisters, that's the reason why kinailangan ng Panginoon na ibigay si Pedro kay Satanas. Para nang sa ganon, mag-iik. Amen? At masala. Masala yung kanyang kalikasan. Sapagkat, hindi, di ba, after that, ipinagkatiwala kay Pedro, di ba? Ang pamamahala ng Ebanghelyo. Amen? Tagalog na Tagalog tayo. Amen po ba? So, makikita natin that there is something in Peter. Pride causes the fall of Lucifer. And pride in Peter's heart was fanned by the enemy. He manipulated that boasting, that presumptuous spirit in Peter para gamitin niya, para i-expose kay Peter ang reality ng kanyang puso. Amen. A lot of us, we don't recognize that darkness in our spirit until somebody or until someone tells us. Or hanggang sa makanti tayo ng tao. At pag nakanti tayo ng tao, galit tayo sa tao. Amen? Galit tayo sa mga tao kasi we do not wrestle against flesh and blood. The Lord will always use people to show us the areas of darkness in our spirit. Amen? At pagka ipinakita nila yon, ano ang reaction natin natural? Offend. Na-offend. Nasaktan. Naging bitter. Hindi nagpatawad. Amen po. But, if we are serious about developing our Christ-likeness, mananalangin tayo sa Panginoon. Lord, ano ang pinapakita mo sa akin? Amen po? Okay. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matulog. Para sa iyo to. Okay. So, ang kanyang sariling, sasabihin naman niya, wala naman akong pride. Wala naman akong ipagmamalaki. Alam mo ba, kung ikaw ay masyadong mahiyain, ikaw ay prideful. Amen? Pastora, mahiyain nga ako. Paano naman ako naging prideful? Una, bakit ka mahiyain? Halimbawa, kapatid, magpatuto ka, nahiya ako. Dahil ayaw mong may masabing hindi maganda ang tao sa'yo. Masyado mong iniingatan ang konsepto mo sa sarili mo. Masyado mong iniingatan ang tingin ng tao sa'yo. Kaya pride yan. Kaya pagka nagsasabi sa akin na, nahiya ako, mag-serve kasi nahiya ako. Hindi yun totoong hiya, pride. And a lot of people, they don't realize that shame is pride. Amen. Ganon din si Pedro, hindi sukat inakala na meron na siyang kasalanan ng pride. Yung fear. Wala naman akong fear. Pero kung lagi kang nag-aalala, lagi kang nagdududa, matigas ang ulo mo, hindi ka nag-o-obey, that is unbelief, that is fear. Amen? And sometimes it is spiritual pride. Okay. So, dapat malaman natin yon. Okay? Ang maganda, alam ng Diyos that there is Christ within us. At gusto ng Panginoon, in the times of trials and testing, ang gusto ng Panginoon na lumutang ay ang kanyang anak. Amen. Ngayon, kapatid, pastor, ang tagal naman ng testing ko kasi ang tagal mong matuto. Totoo. Tama. If you are a liar, if you are a cheater, if you are a gossiper, ang tagal naman, pastora, ng testing ko
ko hanggang sa mamatay ka. If you keep on listening to the small lawyer in your spirit, okay lang yan. Kasi ang dami namang nag-gossip sa church. Pagka cell group nga, doon sila nag-gossip. Totoo? Diba? So, until na matutunan natin, ano yung ending? Pagka na-recognize natin na may dark spot ang heart natin at ibinigay natin sa Panginoon in repentance at merong fruit of repentance na nakikita sa buhay natin. Halimbawa, kung ikaw ay kuripot, ang fruit of repentance mo ay nagiging mapagbigay. Nakikita na yun sa'yo. Kung ikaw ay chismosa, ang fruit of repentance ay hindi ka na chismosa. Pero hanggat chismosa ka pa, meron pang karapatan si Satanas sa buhay mo. Sipin natin, sa oras na ito, ano ang mga area na madidilim sa buhay natin? Pastora, kahit anong gawin ko, hindi talaga ako sumasagana o yumayaman. Bakit lahat ng negosyo ko palpak? Kausapin mo ang banal na espiritu. Amen? Kailangan i-judge mo yung sarili mo. Meron pa tayong mga, sa atin, parang hindi kayo interesado. Meron tayong mga problema ng envy. Okay? Ano yung envy? Pag nakita natin isang kapatid natin, compare tayo. Bakit ako? Bakit sila? Okay? Ano ang sabi sa 1 Corinthians 2:10? Tignan nga natin, sister. 2 Corinthians 10:12. Tignan nga natin ang 2 Corinthians 10:12. Napakarami sa church, napakarami nating dark areas. Kaya nagkakaroon lagi ng entrance ang Satanas. Sabi niya, for we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves, but they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise. Amen? Compare. Ba't si pastora, favorite niya si ganito, si ganyan, lagi niya nagbibigyan si ganito, si ganyan. Yung cell leader ko, kaya ayoko magano, kasi si ganito, si ganyan, favorite niya si ganito, si ganyan. Ay kapatid, ano mangyayari sa church? You are joining the collective madness. Later on, magkakaroon ng church split. So, nag-succeed si Satanas sa oras na yon. Dapat, ang Panginoon ang magsasucceed. Pag kami mga nagsasalita ng karon, ayoko makinig. Ang sarap makinig di ba? Pero kung pipiliin mong ayaw mong makinig, nanalo ka sa warfare. Amen? Kung pinili mo na hindi mo i-compare ang sarili mo sa iba, nanalo ka sa warfare. Kung pinili mo na magpatawag, nanalo ka sa warfare. Kung pinili mo na magbigay, nanalo ka sa warfare. Ganun lang naman ang ibig sabihin ng spiritual warfare. Sabi sa James 4, verse 6-7, hanggang 8, basahin natin. But He gives more grace to the humble. Therefore, God says, God resists the proud but gives grace to the humble. Okay? Next. Therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen? Hindi mo kailangan mag-cast out. Amen? Kung ang warfare mo ay nauubos ang oras mo sa pagka-cast out ng dyablo, walang mangyayari sa buhay mo. Pero kung ang warfare mo ay magfo-focus ka sa pag-submit mo sa Panginoon, hindi mo kailangang palayasin ang dyablo. Kusa siyang lalayas sa'yo. Amen. Submit to God. Resist the devil. Forgive. Amen. Lord, lagi akong nagkakasakit. May asma ako, may high blood ako, may diabetes ako. Lahat na lang ng sakit, Lord. Bakit? Di ba ikaw ang aking manggagamot? Yung pala, meron kang hindi pinapatawad. At maiisip mo lang yung tao na yun, galit na galit ka, tumataas ang presyon ng dugo mo, nai-stress ka, lalo na pagka nalaman mo na gumiginhawa siya. Di ba? Unfair naman si God. Di ba? So,
hanggang sa gabi, hindi ka na makatulog, nagkaroon ka na ng, tawag dito, insomnia, nagkaroon ka ng dementia, nahulog ka sa death. Kasi dahil sa sobra kang na-stress, na-stroke ka. So ano nangyari sa'yo? Namatay ka. Ano ang puno? Unforgiveness. Diba? Pero sabi ng Bible, submit to God. Ano ang sabi ni God? Magpatawad ka. So, hindi mo pala kailangang i-cast out yung diabetes, i-cast out yung high blood pressure, i-cast out yung kung ano-ano, kasi kusa siyang aalis. At ang word, tatalilis siya sa iyo. Diba? Napakasimple lang ng buhay natin. Sa mga istorya ng buhay, sa totoo lang. Pero ang hirap aminin na may pride tayo. Amen? Therefore, submit to God. Resist, sabi ng Panginoon, God, resist the proud. So, ang kalaban mo pala, pagka ikaw ay nagmamalaki sa salita ng Diyos, yung pinipris ni Pastora, para yan sa katabi ko. Hindi yan para sa akin. Kasi okay ako. Amen? Ano yon? Nire-resist ka ni God. Amen? Nire-resist ka ni God, ang sabi ng diablo, kampe, hindi niya alam, kampe. Kakampi ka niya. Okay, so hindi mo siya, okay, resist the devil and he will flee from you. Verse 8. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands. You, and purify your hearts. You, double-minded. Amen? Simple lang gagawin natin. Linisin natin ang ating kamay, i-purify natin ang puso at manampalataya. Tatlong bagay. And ano ang gagawin ni Satanas? Tatakbo! Tatalilis. Hindi siya lalakad. Hindi niya sasabihin, bye-bye till we meet again, ha? Hindi ganun ang gagawin niya. Tatakbo siya paalis. Amen? Okay, so sa warfare, hindi pala kailangan na magdamag kang magtatangs. Pagka merong area, the exact area in your life na gustong baguhin ng Panginoon, susunod ka specifically dun sa area na yon, nagkakaroon ng liwanag ang puso mo. So, nung nag-repent si Peter, amen, yung pride, umalis sa buhay niya, nagkaroon ng ilaw. Amen? Dumating si Jesus. In that particular area of his heart. Alam niyo ba na maraming compartment ang puso natin? May compartment sa pag-worship. Yun May compartment sa pagbibigay. May compartment sa paglilingkod. Amen? Doon sa area na dinidil ka ng Panginoon, yun ang isasabit mo sa Kanya. At tatalilis ang kaaway. Amen? Next. Ano pa ang next verse natin dyan? Sabi sa Bible, we have to draw near to God. Amen? And then, brothers and sisters, after na masif, alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Amen? After na nasi-resurrect ang Panginoon, di ba nag-reach out siya kay Peter? Di ba? Doon sa beach. And then, si Peter ayaw na kasi katulad din siya ni Judas. Si Judas Iscariot did not have the time to repent. Amen? Kasi ang ibig sabihin ng pag-repent, hindi lang yung nalulungkot ka kasi nagkasala ka. Hindi yon sapat. Amen? Amen. Ang gagawin mo ay itatama mo ang mali. Amen? So may action. Amen. May action ka na gagawin. Kung ikaw ay nagpapatawad o kung ikaw ay humihingi ng patawad, magbibigay ka ng kapatawaran at tatanggap ka ng kapatawaran. Di ba? Ganun po. So ano ang nangyari kay Pedro noong siya ay reach out siya ng Panginoon, tapos sinabi ng Panginoon sa kanya, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord. I love you. Know that I love you. Di ba sa John? Tapos tinanong uli ng Panginoon, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, you know that I love you. Peter, do you love me more than this? 3 times
times tinanong ng Panginoon si Pedro. Why? 3 times niya dininay si Jesus. That's why Peter had to cancel that denial 3 times. Amen? But the Lord has restored Peter. Sa Acts 3 verse 12, makita natin ano ang nangyari kay Pedro after na siya ay na-restore. So when Peter saw it, he responded, nung sila ay nagpagaling ng taong may sakit. Amen? May sakit doon sa Gate Beautiful yata yan. I think that's Gate Beautiful. Then Peter saw it, he responded to the people, Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us as though by our own power or godliness, we had made this man walk? Nagbago totally, hindi po ba? From yung proudful, boastful at presumptuous na Peter, amen, makita natin after na ni-restore siya ng Panginoong Jesus, after ng kanyang sifting. Alam nyo, whenever na may sifting, masakit. Masasaktan tayo. Amen. Pero ang maganda, ang Panginoon ay i-restore tayo. At nung na-restore siya, ano ang naging ugali niya? Hindi ako nagpagaling. Bakit kayo nakatingin sa akin na parang kami ang nagpagaling? Hindi kami ang nagpagaling. Ang nagpagaling si Jesus. Amen? So, bago tayo matapos, brothers and sisters, ang mensahe ng Panginoon sa atin, let us be aware of the darkness in our hearts. Amen? And let us pray and war that in the Spirit. Amen? Ano ang kailangan natin? Grace. Grace ni God. Amen po? Kasi ang pag-transformation natin to Christ-likeness, hindi sa atin nagmumula, kundi sa Panginoon ang biyaya. Amen? Just to summarize, key points lang. Sige, kasi 11 o'clock na. Key points lang doon sa mga easy worship. Okay, number 1. Ay, binago ko yan at sa huli yan. Yun sa unang-una. Yan ba? Yan na. So, basahin natin. Satan can demand permission from God to sift us in the areas of darkness in our hearts, but he cannot destroy us. Amen? So, ang lesson, alamin natin ang mga, alam nyo, ako, nagme-meditate ako kagabi, ang dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko. A lot of times, I have failed in my life. Not only when I was not born again, kahit nung born again ako, na-witness ng mga leaders natin, nagkaroon ng church split, may problema ako doon. Amen? Okay? There was a time sa personal na buhay ko na inutusan ako ng Panginoon magbigay, hindi ako nagbigay, nawalan ako. Amen? But God is able to restore. May panahon sa buhay ko na inutusan ako ng Panginoon magpatawad sa isang taong napakahirap patawarin. Pero I chose to obey God. That's why I am in the ministry now, because I chose to obey God. Alam nyo, hanggat hindi natin sinusunod ang Panginoon, hindi niya tayo magagamit mightily. Amen? Okay, next. God's purpose in allowing Satan to sift us is to cleanse the soul of pride and produce greater meekness and transparency in our lives. Amen? So, marami sa atin naglilingkod, pero ang puso iba. Amen? Until nadalisay yung motibo natin sa paglilingkod, makakapaglingkod pa rin tayo. Pero, hindi siya hindi acceptable sa Panginoon. Amen? Okay, next. Let us recognize, before we do warfare, that the areas we hide in darkness are the very areas of our future defeat. So kung ikaw ay laging talunan sa iyong buhay, yung area na gusto ng Diyos na isuko mo at hindi mo isinusuko, doon ang area na ikaw ay magagapi. Amen? You will fail. You will fall. You will be a failure. Amen. Until inihingi mo yan ng patawad sa Diyos. Next.
Our husk-like outer nature must die to facilitate the breaking forth of the wheat-like nature of the new creation man. Amen? Meron pa ba? Next. It is in the context of repentance and humility and possessing a clean heart that we find Satan fleeing from us. Bakit ka naman magpapakapagod na magwa-warfare kung ang pinakamadali sa warfare ay pagsunod? Amen? Repent, be humble to the truth of the word, follow the Lord's instruction, and possess a clean heart. A clean heart is an unoffendable heart. A clean heart is a heart without bitterness. Amen? Walang unforgiveness. Walang galit, walang hinanakit. Amen? Next. Kaya ba ninyo yon? Hindi. Ano ang kailangan natin? Biyaya. Amen? Next. Victory begins with the name of Jesus on your lips and consummated with the nature of Jesus in your heart. Amen? So, question. Nais ba ninyong managumpay? Nais ba ninyong ma-exempt sa sifting ni Satanas? Wishful thinking, no? Kung perfect na tayo ngayon, wala nang sasalain ang Diyos sa atin. Pero kung hindi pa tayo perfect, ihanda natin ang ating sarili na masala. Pero para hindi masyadong malasakit, tayo na mismo. Kaya nga kung bibigyan tayo ng choice, ano ang gusto mo? Yung basagin ka ng martilyo o para kang yung sibuyas na binabalatan lang? It's your choice, hindi po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May natutunan ba kayo ngayon? Tumayo po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Worship team, hali kayo. Yung time natin na naiwan sa Panginoon, ayoko na umuwi tayo na hindi tayo personal na nakinabang. Amen? So, alam ko na nandito ang banal na Espiritu at alam ko na ito yung word ng Panginoon sa atin. Amen? So, in the silence of your heart, huwag kayong makikipag-usap sa inyong katabi. Ito, hindi ito i-reveal ng Panginoon sa inyo kung hindi kayo seryoso sa seeking. Amen? Tanungin ninyo ang Panginoon, Lord, bakit nagkakaroon ng access si Satanas sa aking finances? Okay? Sa aking relationships. May problema ka sa asawa mo o sa mga anak mo? Hindi ka makareach? Amen? Last Sunday, sa prayer meeting, isa sa mga kapatid natin na nalangin, nakikita niya sa ating mga sambahayan na wala tayong family altar. As a family, we don't study the Word. As a family, we don't pray. Amen? As a family, wala na tayong family time. Alam mo, sa technology, sa kabisihan natin, wala na yung panahon na nagmi-meeting ang pamilya. O kaya nagkakatipon ng pamilya, nangunguna ang tatay, meron kayong family altar. It is important that you have a family altar. If your children are with you, still with you, there will be a time when they will leave your house, have their own family. Makita nila na yung mga tatay, sila ang nag-i-initiate ng family altar. Anong family altar? It is a place of prayer, worship, studying the Word, para mag-ground ang mga bata sa salita ng Panginoon. Amen? So ngayon, sa presence ng Panginoon, tanungin mo ang Panginoon, Lord, o kaya, bakit ang ganit ng pagpapala mo sa bahay namin? Bakit laging may problema sa relationship, sa mga anak,
Ano ang mga areas of darkness sa puso ko bilang ama ng tahanan? Ano yung mga madidilim na bahagi ng puso ko bilang ina ng tahanan? Nagkakaroon ang legal entrance ang dyablo para guluhin niya ang sambahayan. Amen? So are you ready? Sige. Thank you, Lord. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, Pikit po natin ang ating mga mata para hindi kayo madistract.